Ang lahat ay pampublikong pribadong elementary at secondary schools, division at regional offices ay inutusan ni DepEd Secretary Arman Luistro na maghanda ng programa, aktibidades at sumuporta sa Teachers Month, Yes. World Teachers Day. Oh, at Kuya Edmond, batiin mo si Teta Remy, teacher din siya, no? Oo nga. Yes! Dadagdag akong problema rito, baka makatulong si Ate Remy eh. Yes! Ang isa dito ay to say thank you, Ate Remy, at sa mga teachers. O, di ba? Campaign na encourage sa mga estudyante na sumulat ng liham, magpadala ng greeting cards, o magbigay na regalo o mga post-greeting. Correct. Sa inyong mga teachers in various social networking sites. Samantala, may konti tayong problema. Nagdadalawang isip ako kung pasasalamatan ko si Miss Natividad Tosco. Bakit naman? Nagdadala salita ako. Ano ba? Pasalamatan mo? Ano? Teacher mo yan? No. Actually, science teacher to ng Ramon Magsaysay High School, Spanya. Hanggang ngayon ay ayaw papasukin sa kanyang klase ang apo ko na si Mark Jade Reality. Ano to, third year 19 Justice and Section. Hindi ko maintinding kadahilanan. Bakit? Ano ba ang dahilan? Dapat siguro malaman mo ang dahilan. Yes sir, yes ma'am. Ang type patang talaki ng issue. Ang tanging sabi lang ng apo ko ay na-late siya ng isa o dalawang beses dahil alam mo na, member ng downstreet ng Ramon Magsaysay. Oo nga. At hindi maasahan minsan, di ba nalilate? Correct. Oo, di ba? Ayaw siyang papasukin hanggat walang excuse letter na ginawa ko naman. At pumunta pa ang kanyang magulang na si Joy Pangilinan at okay naman nung after 1 week, pero nung bigla na namang 1 week ayaw na naman. Sino ba yung teacher na yan? Ay gumawa raw ng galing sa attorney at si David bago papasukin. Tama ba yung Ate Remy? Ganun, siyempre, sasabihin ng teacher, kailangan sundin ninyo. Sino ba yung teacher niya? Kuya Edmond, maganda ba yan? Baka naman ha? Baka hindi maganda yan ha? May asin... Dad na, pa-retire na raw ito. Parang... Pasensya, matanda na pala. May ewan ko ba? Gumawa naman ng excuse letter na nakausap nila muna ako. Nagpakilalang media naman tayo at kinocover ko ang DepEd sa kayo mga eastern part ng ating bansa rito, sa Manila, ay talagang papasukin. At na-refer ko ba nga ito sa pinakamataas na nakaposisyon na si Dr. Elena Ruiz ng NCR at siyang OIC. At sabi naman niya, kinausap niya ang principal, in fact, sinatawag, baka lalong nagalit o ewan ko. Kuya Edmond, baka hindi mo sinasakpan ng gato. Pinatawag sa principal's office, pero ang sabi sa akin ni Dr. Elena Ruiz ng OIC ng DepEd ay ang consent na to ay pinadala niya na kay Madam Christy Reyes ng ASDS. Saan ba yun? Di nga sa Roseros to, no? Alam mo, Edmund, pag-usapan na lang yan ng maayos. Ayun nga. Sana. Ko na nga. Baka hindi na ba... Bakit ganun? Siyempre, ginawa na minsan ng apo mo yun. Tapos pinangalawahan pa. Baka pinangatloan pa. Kaya siyempre, nagagalit na yung teacher, di ba? Yun na. Yung dahil teacher, alam ko naintindihan mo yan. Bala ko nga bisitahin ng Lebo sa Lunes. Kausapin ko yung teacher, guidance counselor, saka yung principal. Siguro kasama ko na rin yung anak ko para once and for all ma-resolvehan na. Kawawa yung bata. Hindi na pumapasok. Tumatagal ng siguro mga 10 days. Kailangan kausap mo kasama yung principal para Dalawa yung bata tapos yung teacher, di ba ate? Oo. Kaya yun naman at mula sa Lungsod Maynila, Edmond Pangilinan para sa Bayanang Pinoy ng DWAD Reporting. Maraming salamat po. Thank you, Edmund. At yun, masaresolbahan naman yan. Basta magkausap. Oo. Kung nakukuha ng paupo, pakausapin na ng paupo. Correct. Diba? Yan. At saka unawain naman ninyo yung mga teachers, no? Baka merong kasalanan, ganun. At pag-usapan ng maayos, hindi yung basta-basta na lang nagsasalita ang ibang mga tao tungkol sa teachers. Hindi nyo ba alam, kaya nga nagkaroon ng presidente ng Pilipinas dahil sa mga teachers? Exactly. Diba? Yan, sa 43 years na pagtuturo ko sa bilang teacher, ay marami na po ako naging bunga na magaganda. Yan po. Kaya binabati natin mga kapwa ko teachers para
para sa kanilang mga pagsisilbi sa bayan. Oh, Palakpakan diba? natin mga teachers! Oo. Grabe! Yan, okay. Para sa mga pagpapatuloy. Talaga itong si Lollipop, oh. Inaano ka agad yung mga teachers. Ay, ito na kasi may teacher kasi na naku, ang sarap-sarap. Gusto ko nga kumprontahin yung naging teacher ko nung araw. Naku, ibinagsak ba naman ako, Eh, kasi siguro, sorry, marami kang ginagawang kaanuhan din sa school. Naku, pero pinalabas siya sa sarabay kasalanan. Oh, di ba? Oh, Nagbayad diba? naman ako. Di ba? Parang ganun. Yan, meron. Pinay, dinukot. Sana ikaw yung niluray mo sa Dubai. Dinukot at minolestya umano ng isang Emirati na nagpanggap na police officer ang isang Pinay cleaner sa Dubai. Sa pagdinig ng kaso nitong September 4, 2011, inilahad ng biktimang Pinay sa Dubai Criminal Court of First Instance ang pang-aabusong ginawa umano ng ng isang 28 anyos na Emirati matapos siyang dukutin sa isang bus stop sa Jumeirah noong November 2010. Nila ng isang kotse ay klininto may pakitang ID ang Pinay ay persahan itong isinakay sa kotse at sinabihang dadalhin sa police station. Nagmakaawa naman ang Pinay na ihatid na siya sa hotel na pinagtatrabahuan upang makuha ang kanyang ID, pero imbis na pakinggan ID na umano ng suspect ang biktima sa isang bilya sa isang area at ipinarada ang sasakyan sa ilalim ng isang puno. Sa loob ng sasakyan, umano, di sinagawa ng suspect ang pagnuray sa pagkababay ng biktima at matapos magparaos tinangay pa ang pera na nagkakahalaga ng DH100 ng Pinay. Bago ito, inihatid ulit sa iniwan sa bus station. Bongga. Matapos ang insidente ay dinulog ng biktima sa mga otoridad ang kanyang mapait na karanasan. Maroon namang tinanggi ng Emirati ang paratang ng Pinay at sinabi pa na kasintahan niya ito at ang kanilang pagtatalik ay kapwa umano nila ginusto. Muling ipinakda ang pagdinig sa kaso sa September 14. Ano ba naman yung balita na yan? Dito na lang. Ginusto na pala na pareho. Ay, hindi kunyari lang yun, di ba? Dinukot siya. Siyempre, alibay niya yun, di ba? Ay, ganun. Alibay niya yun na kunyari sila ay Kasintahan. Oo, kawawa naman yung Pinay natin. Sana magkaroon ng katarungan yung ating Pinay. Grabe naman yun, nilurain Diba? na, kinuha pa ang pera. Oo, di ba? 100 dinar. Loka. Yan di ba? Ayan, sa ating tawag, meron muna tayong tawag. Okay, Si yan. Jean Maragrag. Yes. Sa line Pasok, 1. Jean. Okay, pasok, Jean. Okay. Go. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng Dawan Radio. Umabot na sa 901 na mga staying overseas Philippine workers o FWs sa Kuwait, Saudi Arabia ang nakauwi na sa bansa matapos ang ginawang pagbisita sa kanila ni Vice President Chicho Marcy Binay. Many of our kababayans facing difficulties abroad are clamoring for government to help them return home. So we are continuing our efforts to reunite them with their families. Ani Binay, na siya ring Presidential Advisor on FW concern. Sa Kuwait, 111 babaeng OFWs na matagal nang nananatili sa Pulo Owa Filipino Workers Resource Center ang nailikas na sa tulong ni Binay, habang 790 naman ang nakauwi na mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Tiyak naman ni Binay na gagawin niya ang lahat ng paraan para maiuwi ang mga natitira pang stranded na OFWs bukod pa sa kanyang paghihikayat sa mga private sectors na tumulong sa pagpapalikas sa kanila. Nagkikipag-ugnayan rin ito sa mga opisyal ng Saudi Arabia para sa agarang pagpapalikas ng mga overstaying OFWs sa mga resources center. Samantala, matagumpay na ginanap
ang District Frederick 10 Mooncake Festival ng Rotary Club na dinaluhan ng ni Change Maker President Erwin at mga opisyales and members ng Rotary Club ng Leon Ginto. Samantala, ang balita ito ay hatid sa inyo ng PNC, the vitamin C you can trust. Mula dito sa Lungsod ng Pasay, ako si Chin Malagad, nag-ulat para sa boses ng Bayaning Pinoy OFW dito sa World Radio Nationwide. Kaya niyo? Okay ka rin, Kuya Thank Gina. you, thank you. At vlog ka talaga. Ayan, ako, meron nga pala kami Mooncake Festival kagabi na ginanap dun sa Macapagal Avenue sa isang sikat na restaurant dyan. Hindi ako nakapunta. Yan po, sa Mooncake Festival kahapon ng Rotary Club of Leon Ginto. At meron din po kaming Mooncake Festival na gaganapin sa September 14 ng ACT Rotary. Yan, Yes. gagawin daw po yan sa ano. Ewan ko lang po, makapunta ako. Kumusta na po kayo dyan, mga kasamahan ko dyan, mga president, mga Rotary Club, mga past president po ng Rotary Club. At nandito po yung ating Vice President ng RIMA. Pabatiin po muna natin si Fidel. Copy there. Good Sa totoo lang, pasensya na kayo dahil talagang napaka-traffic. At saka napakaraming meeting kasi doon sa Rima. Bago lahat pala yan, sabi ko sa tita, nagkaroon kami ng trouble doon sa sinasabi ni Lili Castro kagabi sa kanyang mga balita sa ABS-CBN. So sinasabi nila na ang Rima effect daw. So yun ang pag-usapan namin sa office na nagpapayalan sa San Luis ng damages. So humanda ka, Mr. De Castro, haharapin ka namin. At meron din po ako nabalitaan siya doon sa sabi ni Governor Governor ng Rizal na peke din daw po yan. Marami yung hindi nag-verify kung ang yung sinasabi nila. Ang tanong ko, sila ba nakapag-verify? Kasi meron silang interest doon sa lugar na yun eh. Kasi meron daw po nangyayaring demolition dyan sa Atikling, Antipono. Pero hindi ho saan nag-a-abuse yung nag-demolish na yan. Pero meron po tayong member doon na Maraming member pero hindi ho tinamaan sila. opo. Pero subukan nilang galawin, malalaman lang kung sino talaga totoo. Yan po. Kaya si Lolo De Castro, humanda ka. Sa Lunes, magpa-file kami. Yes. Ay, mahusog naman yan si Lolo De Castro eh. Ay, wala yan. Mga bunano lang yan. Sa totoo lang, kung sa utak at pag-uusapan, wala yan. Tama. Para yan sa Bilbil. Pilipinas ka lang, naging vice president ng Pilipinas. Correct. Yan po. Yan si Kadatu. Yan po. Puso niya pa dato ah. Kasi po, galing po siya doon sa isang nire-resolve ang problema. Tungkol po yan sa mga members ng RIMA. Yan po, marami tayong ka-Facebook dito eh. Oo nga. I-search nyo lang po ang Boses ng Pinoy at saka DWAD. Nandun po kami, makikita ninyo ang Boses ng Pinoy. Makikita niyo rin ako dyan. Ang programa, Ang makikita ganda-ganda nyo po si ah. Kapidel, Correct. si Ramina, Correct. lahat po tayo, si Dante. Asan na si Dante nawawala? Oo nga. Yan. Siyempre, spaces si Lolo pa. Ang ganda-ganda Diyan po po siya. kayo para makita ninyo ang mga kagandahan namin dito. Exactly, Yung correctly. kalooban at kagandahan talaga. Correct. Marami kaming kagandahan dito. Kagandahan ng kalooban. Correct. Kagandahan ng, lalo na si Lollipop po. Oo naman, ikaw ang Reyna. Yan, Ang tama. siyempre. Ako lang lalaki rin. Ayan, nako. Marami po tayong mga nagtatanong dito tungkol sa RIMA. Sir, sabi nga po, yun na, nalaman ko din sa Inares na stadium na meron daw nga po silang nabalitaan tungkol dyan sa RIMA. Oo nga. Yan. Ang Rima. Ayan, papaliwanag po ni Dato ang tungkol po sa RIMA. Oh, yes, go ahead. Ang Sir Rima Fidel. kasi, hindi yung katulad sa kanila na lumalantad ng kung ano lang sinasabi yung pinaniwala ng mga tao sapagkat wala silang kaharap ng kalaban eh. Malaya ho sila nagsasalita dahil sila lang napapanggingan. Ngayon, nandito ako sa radyo. Kung sino ba yung nagsasalita yun, tumawag ko kayo, sasagutin ko kayo kung ano mga sinasabi ninyo. Nakahanda po tayo dito, tumawag ko kayo kahit anong oras, haharapin kayo namin. Yan, pwede po kayong tumawag ngayon dito. Kung sino ba po yung gusto magtanong tungkol sa RIMA, tumawag lang po kayo sa 531-6774. Andi dito po kami ngayon sa DWAD.